sa mga bago pa lang dito sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo para updated kayo lagi sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, meron tayong bagong uploads, o kung nagla-live ang Donmar TV. Okay? So, mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. Ready? 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay. Nasa The Netherlands na ang mag-inang sina Hanilet Avancenia at Kitty Duterte para bisitahin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pasado alas 12 ng tanghali kahapon, oras sa Netherlands, nang makalapag sila sa The Hague. Nagparehistro muna sila sa ICC Detention Facility tsaka bumati sa mga taga-suporta ng dating Pangulo. Inaasahan ng mag-ina na bukas, March 28, sa mismong 80th birthday ng dating Pangulo ay mapagbibigyan na silang mabisita ito. May birthday wish naman ang kanyang bunsong anak na si Kitty. Health and unta mukaon na gyud siya sa ilang pagkaon dira sa sulod di na maginahigulo. Panoorin natin ito mga bossing. Communities Ayan, panoorin natin itong balitang ito. Makikita nyo dito kung gaano hindi na nire-respeto, hindi lang ng mga tao, pati na rin ng mga Duterte, itong mga media na to. Alam nyo, ito ang problema sa media, sobrang kakapal ng mukha. Sobrang titigas ng mga mukha nyo na alam nyo naman na wala na kayong reputasyon, na wala na kayong na kumbaga sunog na sunog at basang-basa na yung mga papel ninyo, napakahilig nyo pa rin pumapel. Napakahilig nyong mauna sa mga balita, pero puros naman peke yung mga binabalita ninyo. Kaya ngayon, hirap na hirap etong mga kumag na ito. Yan tinan mo, ginawa kay yung sa taga-ABS-CBN. Bakit nyo kami, gagamitin nyo lang kami, galit kayo kay Duterte, tapos pumupunta kayo rito dahil sa balita kay Duterte, magsiuwi kayo. Dito kayo, Maris Umali, narinig yung pagsasalita niya tungkol sa tungkol doon sa kay Mijaldea. Tapos ngayon, hindi sila kinakausap netong mag-ina, iniiwasan sila. Ang balita niya, tikom ang bibig. Hindi tikom ang bibig. Ibalita mo, Maris Umali, na ayaw nilang magbigay sa inyo ng information. Why? Pag nagbigay ng information sa inyo, gagaguhin nyo rin, bababuyin nyo rin, ichachap-chap nyo rin. Mali rin naman yung ibabalita nyo. Putangin nyo, kumikita kayo sa maling balita. Kaya nga sabi ko, dapat kayo pinapatawag talaga dyan sa kamera dyan sa mga hearing na yan. So dito makikita natin na umiepal ang mainstream media, pero sorry SMNI lang ang malakas, SMNI lang ang sakalam. Kahit na wala kaming prangkisa, kami lang ang pinagkakatiwalaan ng mga totoong nagtrabaho sa bayan. Let that sink in, mainstream media. Pakinggan nyo to. To all the Filipino communities around Europe, around the world, maraming salamat sa suporta from me and my family. Maraming salamat po. We are grateful for you and sana po hindi kayo tumigil hanggang makauwi si former President Rodrigo Duterte. Ang ganda ng mensahe, ang ganda kasi ng tanong ng taga-SMNI, hindi ba? Pero meron dyan sa gilid, taga-ibang network, taga-GMA yata yun Nagpapa-tweetans, pabait-bait kuno, kunyari, anong masasabi mo sa ganito? Pero putangin na, ito-twist din naman nila yan. Anong sinabi ni VP Sara nung nakaraan? The people are chanting BBM resign. Anong sinabi anong sinabi ni Inday Sara? Sabi ni VP Sara, bakit BBM resign? Kailangan meron kayong rason bakit nyo pinagre-resign si BBM. Kailangan magbigay kayo ng dahilan bakit nyo gusto magbitaw si BBM. Anong pinarating nila sa media? Inday Sara, pinagbibitaw si BBM. Sumagot naman tong putang PCO na wala ring laman ng utak. Na ang utak ginisa. Ginisang dilis. So
Yan ang yan ang nangyari ngayon. Kinomentohan ngayon netong tanga-tanga na taga PCO yung balita ng mainstream media na mali naman. Hindi naman yun. Sabi ko sa inyo, mainstream media ang nagpapaaway, nagpapagulo talaga dito sa bayan natin Kasi maayos naman yung sagot ni VP pero tinitwist nila. So the next day nung in-interview nila ulit si VP Sara, then, hindi na sumasagot si VP Sara sa kanila at kinumpronta sila na sinabi na I never said mag-resign si BBM. Ang linaw-linaw ng sinabi ko kahapon. Nandito kayo, sinabi ko na you want BBM to resign. Why? If you want BBM to resign, you should give a valid reason why you want him to resign. Yun yung sinasabi ni VP. Pero ang report ng mainstream media, pinagre-resign ni VP ang itong si BBM. Eto naman tangang taga PCO, kumagat naman kagad. Sigurado naman ako na narinig naman din niya yung statement ni VP Sara. Alam naman niya na hindi yun yung ibig sabihin ni VP Sara, pero statement pa rin siya. So, yun nga ang problema. Yung PCO, itong mainstream, gusto talaga ng gulo para meron silang mga trabaho. Gusto nila ng gulo na ganito para yung mga media, meron silang scoop. Yung taga PCO naman para magkaroon siya ng masasabi against Duterte, hindi rin niya inaayos yung kampo nila at itong kampo ng Duterte. Supposedly, kung ako ang communications secretary or ako ang communications head or USEC, ang gagawin ko is I will try my best para pag-ayusin ko tong dalawa na to because sino may gusto ng bansa na hati? Sino may gusto ng bansang watak-watak, hindi ba? Kung ako mismo, abogado ako, I will talk to my bosses and say that as nagkamali tayo sa pagpapadala kay Pangulong Duterte sa ibang bansa. So that is so wrong. Siguro maganda, gumawa na rin tayo ng paraan para mabawi natin siya. And we have to show the people na kasi sirang-sira tayo dito. Dapat ganun Pero hindi. Pinaninindigan nila yung mga kasinungalingan nila kasapakat ito mga mainstream media. O tingnan ninyo. Katong joke ni PRD nga, dili daw ka mo anhi diri hangtod nga dili ka may mga abogado. Ay, sus, overacting lang na siya. Kabalo man siya na magbisita gyud ko. Di man pud ko musugot nga dito makabisita. Ayan So, tingnan nyo dito, may sisingit na mga epal. Iti may regalo ka para sa ama? Ay, Maris Umali, may regalo ka para sa ama. Ulul. Tangina mo Naki-wish kay Deadma. Diba? Deadma, why? We do not respect mainstream media anymore. Kumbaga, the reign of mainstream media is over. Facebook, YouTube killed mainstream media. Sabi nga nila video killed the radio star. Remember? Di ba may kantang ganyan na yung mga music videos pinatay na nun yung radyo noong panahon ng 90s. Dito ngayon, Facebook, social media, and YouTube buried mainstream media. Naniniwala ba kayo doon? Wala na. Patay na ang mainstream media. Wala nang nanonood sa mainstream media dahil peke. Wala nang may respeto sa mainstream media dahil peke. Kung dati, taing-tae ang mga tao na magpa-interview sa mainstream media, ngayon wala na. Wala na kasi when you call a mainstream media for an interview, ipoposition nila dyan yung politika nila. Minsan, maganda naman yung sinabi mo pero mali yung makakarating na mensahe kasi nga kayang i-twist yan ng mga editors nila at lumabas na kayo pa yung may mali. Kaya nga, 'di ba yung police na galit sa mga opisyal niya sa ginawa kay Pangulong Duterte. Matatandaan niyo. Kinall out niya yung GMA Kapuso. Sabi niya, haba-haba nung interview na yun. Ang dami-dami kong sinabi. Tapos ito lang yung mga pinakita nila. Lumabas, parang ako pa yung mali. Hindi ba? Ganyan katarantado ang mainstream media. Kaya dapat hindi na tayo naniniwala sa mga punyeta na yan. Kaya dito, napakaganda nung ginawa ni Hanilet at ni Kitty na hindi nila binigyan ng pagkakataon itong mga mainstream media para ma-fake news sila. PRD para sa birthday niya. Good health. Nakakahiya yun, Mantakin mo, nagsasalita ako, tapos biglang nagtanong ka, meron kang regalo sa iyong ama? Ulul, deadma ka. Dito ulit ako sasagot sa SMNI. Dahil yung SMNI lang ang matino. And unta, kaon na gyud siya sa ilang pagkaon dira sa sulod, di na maginahigulon. Miss Kitty, naka-schedule ka bang dumalaw ngayon? Kinurot.
Kinurot mga bossing. Nakita ninyo? Nakita niyo yung ginawa? O, kinurot. Ayan o, di ba? O, panoorin natin ulit. Malaw ngayon? Oh, ayun, kinurot mga bossing. Kinurot na nanay. Putang ina, wag na sumagot diyan. Pag sumagot ka diyan, putang sinagot mo bukas baliktad na. Oo, pag sumagot diyan, putya, ang ilalabas niyan yung mga pagmumura mo dun sa Villamor. Wag mo nang sagutin yung mga hayop na yan. Ang galing talaga nitong mag-ina na to eh. Sabi ko nga sa inyo, mga gestures lang nila dito shows na talagang media should not be respected anymore. Mainstream media is dead. Mainstream media is not reliable. Mainstream media is corrupt. Yun yung dapat nating yun yung mensahe nitong nitong video na to. Miss Kitty, naka-schedule ka bang dumalaw ngayon? Oh, 'di ba? Wala, dead ba kayo? Oh, ngayon, masarap sa pakiramdam. Wala kayong scoop, 'di ba? Magagalit ngayon yung mga amo niyan. Putay na niyo, laki ng ginastos natin. Naka-hotel kayo diyan, wala kayong makukuhang balita. Oh, ilagay niyo diyan si Arnold Clavio para tadyak-tadyakan yung pagmumukha niya. Kaya bang-yabang ni Arnold Clavio umamin naman si Sarah Jane Balabagan na chinukchak siya. Kapal na mukha mo. Arnold Clavio, nakaligtas nga si Sarah Jane Balabagan sa bigte, hindi naman siya nakaligtas sa kamanyakulan mo. Walang hiya, nagluluksa yung tao. Pucha, himbis na tulungan mo, bantay sa lakay ka palang hinayupak ka, kinangkang mo, o ayun, nabuntis pa. Walang hiya, Arnold, nagbibigay ka ba ng sustento? Baka mamaya di ka nagbibigay ng sustento. Panay ang sitatbanat mo sa gobyerno, tas di ka naman nagbibigay ng sustento, ha? Miss Kitty, naka-schedule ka bang dumalaw ngayon? Oh, di ba? Naka-schedule ka ba dumalaw ngayon? Sa inyong dalawa, Kitty and Ay, Seminay. Kumusta inyong Kumusta inyong riyan, ma? Ayan, oh. Maayo. Ang sarap pag SMNI. Ang sarap talaga kapag SMNI ka kasi kapag SMNI ka, talagang ikaw ay balitang totoo. Balitang balanse kung ano talaga yung nangyayari. May bias din yung SMNI na yan. Oo, may bias talaga ang SMNI dahil ang SMNI ay para sa Pilipino at para sa Pilipinas. Ang pinagsisilbihan ng SMNI Pilipinas. So talagang may bias sila. Pro-Philippine sila. Hindi sila katulad ninyo na pro-oligarch, pro-communist, pro-administration na corrupt. Gahapon. Makabisita mo ka. Gahulat lang wala. Ready lang mo para anytime. Gatulat lang. Mga hantod ka na sa mo dari ma'am sa Netherlands. Hindi lang taman kay Yanan daig bike upuan. O, di ba? So SMNI lang mga bossing ang kanilang pinakikinggan. SMNI lang ang kanilang binibigyan ng statement. Ano ngayon? GMA, TV5, ABS-CBN, ang yayaman nyo, pero walang tiwala sa inyo tao. Ayaw sa inyong makipag-usap ng mga importanteng mga mga tao ngayon sa gobyerno at sa bayan natin. That is you've earned it. Sabi nga nila, you reap what you sow. Kung ano yung itinanim mo, yun ang aanihin mo. Kung ano yung kakupalan nyo, balang araw, darating yung panahon, kukupalin din kayo. And siguro, pagdating ng panahon na wala na si Bongbong Marcos sa gobyerno, at si Inday Sara na, makakatikim na kayo ng mga malulupit na pambabalahura ulit. Imagine mo, parang 3 taon lang kayong namayagpag, tapos after nito, wala na, balik na naman sa dati.